Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayong lahat ay nangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nating isipin na dahil maganda na ang pamumuhay natin o dahil mayroon tayong salapi o kaya ay maganda ang ating mga trabaho ay hindi tayo nangangailangan. Nangangailangan tayo lahat mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Araw-araw sa ating pamumuhay dito sa mundo, huwag nating kalilimutan mga kapatid ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag din nating kalilimutan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay upang sambahin natin siya, upang isagawa natin ang mga uri o mga klase ng pagsamba, ang tinatawag sa wikang Arabic na ibada. At dahil dito ay kinakailangan natin mag-aral. Kinakailangan natin mag-aral, magpatuloy sa pag-aaral upang ating may sagawa ng tama ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ating pangangailangan mga kapatid, ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay laging nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Patunay na siya ay nangangailangan talaga. Nangangailangan. Kahit na siya ay isang propeta o isang dakilang propeta o isang pinakahuling propeta, ay nananalangin pa rin siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At mayroong panalangin na itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang anak na si Fatima. Panalangin na mainam na bibigkasin sa umaga at mainam na bibigkasin sa gabi. Pagsapit ng umaga at pagsapit ng gabi. Ang panalangin na ito ay dito na lahat. Titingnan natin ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, o ikaw na walang hanggang buhay, ang Allah subhanahu wa ta'ala, o ikaw na walang hanggang buhay, at o ikaw na tagapangalaga, tagapamahala, tagapagpanatili ng lahat. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ito ay tinatawag dito ang dakilang pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Sa pamamagitan ng iyong awa, sa pamamagitan ng iyong habag, ako ay humihingi sa iyo. Ako ay nagsusumamo sa iyo. Ano ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Aslih li sya'ni kullah. Ayusin mo ang lahat ng may ugnayan sa akin. Ayusin mo ang lahat ng may ugnayan sa akin. Sa lahat ng bagay. Sa aking pamamahay. Sa aking mga pamilya, mga asawa at mga anak. Sa aking mga kapitbahay. Sa aking mga kaibigan. Sa aking trabaho. Sa aking pag-aaral. Sa aking sarili, sa aking puso, sa aking buhay, sa lahat ng bagay. Yan ang tinutukoy niya mga kapatid. Aslih li sya'ni. Ayusin mo sa akin ang lahat ng may ugnayan sa akin. Tingnan ninyo mga kapatid, lahat na ng bagay na may ugnayan sa iyo, yun yung hinihingi mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayusin mo sa akin ang lahat ng may ugnayan sa akin. Sa lahat ng bagay. Aslih li sya'ni kullah. Lahat-lahat. Ito yung panalangin na itinuro ni Propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sa kanyang anak na si Fatima, wala takilni ila nafsi tarfata ain, at huwag mong ipaubaya sa aking sarili ang aking kahinaan, ang aking walang kakayahan. Tarfata ain, ng kahit na isang kisap mata, o kaya ay kahit na isang sandali, huwag mong ipaubaya sa aking sarili. Ibig sabihin ay huwag mo akong iiwan. La tatrukni. La tatrukni. Ibig sabihin ay huwag mo akong iiwan. Lida'fi, sa aking kahinaan. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Naway itatak natin sa ating puso ang panalangin na ito mga kapatid, na mainam na ipanalangin sa umaga at mainam na ipanalangin sa gabi. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kasabay ng ating panalangin ay gagawin natin. Hindi naman mainam na puro ka panalangin pero hindi ka naman gumagawa. Puro kang pangarap, puro ka sana. Gusto kong mabasa ang Quran. Gusto kong matutunan ang Islam. Gusto kong matutunan ang mga batas ng Sharia. Hanggang ganun lang, pero hindi ka mag-aral. Hindi ka gumawa, hindi ka kumilos. Tuloy-tuloy ang ating pag-aral. Hanggat tayo ay nabubuhay, ay huwag natin ihinto ang ating pag-aral. Dahil kailanman ay anuman ang natutunan natin ay huwag nating isipin na marunong na tayo. Huwag nating isipin na magaling na tayo. Nakakalungkot. Nakakalungkot na minsan kapag mayroon kang natutunan, pag akala mo ay malawak na ang iyong kaalaman, ang nararamdaman mo ay magaling ka na. Minsan pa nga ay dumarating sa punto na ang akala mo ay magaling ka pa sa nagtuturo sa iyo. Magaling ka pa sa iyong guro. Huwag na huwag natin ito ilagay sa ating puso't isipan mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Itong itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinuro niya sa kanyang anak, ibig sabihin ay kahit gaano kalaki ang responsibilidad ni Propeta sa pagpapalaganap ng salita ng Allah, ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang anak. Tayo ba mga kapatid na nananampalataya sa Allah, hindi ba natin nakakalimutan ang ating mga anak? Kung tayo ay tinatamad sa pag-aaral, kung ayaw natin mag-aral, ayaw natin magpapatuloy sa pag-aaral ng pananampalatayang Islam. Ang pinag-usapan dito ay pananampalatayang Islam. Hindi pinag-usapan yung anumang mga kurso na gusto nating marating. Kasi lahat ng mga yan ay nasa makamundong bagay. Dito lamang ito sa mundo. Pero ang pinag-usapan natin yung katuruan sa pananampalatayang Islam. Huwag nating kalilimutan ang ating mga anak. Itulak natin ang ating mga anak para sila ay matuto bumasa ng banal na Quran at matutunan nila ang ating pananampalatayang Islam, ang katuruan sa ating pananampalatayang Islam. Kung sa palagay natin ay wala na tayong pag-asa, pero hindi nawawalang pag-asa. Pero kung sa palagay natin ay wala na tayong pag-asa, huwag natin idamay ang ating mga anak. Huwag natin idamay ang ating mga anak. Huwag natin hayaan ng ating anak ay maging katulad natin. Huwag nating hayaan ng ating anak ay maging katulad natin na hindi marunong bumasa ng banal na Quran. O kahit na marunong bumasa ng banal na Quran, pero mali-mali. O kahit na sabihin natin na magaling tayo, huwag din natin hayaan ng ating mga anak ay maging katulad natin. Kailangan mataas ang pangarap natin sa ating mga sarili at mataas ang pangarap natin sa ating mga anak. Kung sa palagay natin ay marunong tayo, magaling tayo, pangarapin natin sa ating mga anak na hindi lamang para marating niya kung ano yung narating natin, kundi kailangan mas mataas pa ang marating ng ating anak.
Pero kung pababayaan natin ang ating mga anak, hindi na natin sila itulak sa pag-aaral ng banal na Quran, ng salita ng Allah, o ng katuruan sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kahit gaano kadami ang makuha natin ng mga diploma o anumang mga kurso, pero kakaiba ang banal na Quran. Kakaiba ang pananampalatayang Islam. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, nakaalaman sa katuruan sa pananampalatayang Islam. Tayo ay nangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa anuman ang katayuan natin, anuman ang estado natin sa buhay, tayo ay nangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, Ya ayyuhan nas, usang katauhan, tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga tao. Antumul fuqara'u ila Allah. Kayong lahat ay fuqara. Anong ibig sabihin ng fuqara? Sa literal na kahulugan ay mga mahihirap. Mga mahihirap ila Allah, doon sa Allah. Ano ang kahulugan niya ito? Kayong lahat ay nangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangailangan sa Allah. Antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, huwal ghani, siya ang ghani. Sa literal na kahulugan ng ghani ay mayaman. Pero hindi yun ang kahulugan niya na mayaman. Mayaman sa salapi, mayaman sa ari-arian, hindi. Kasi ang kahulugan niya, wallahu huwal ghani. Ang Allah, huwal ghani, siya ang ghani. Ibig sabihin, siya ay hindi nangangailangan. Kailanman ay hindi siya nangangailangan sa kanyang mga alipin. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. At ibig sabihin, hamid, ang ibig sabihin ng hamid ay nasa kanya ang kapuri-puri. Nasa kanya ang kapuri-puri o nasa kanya ang kalwalhatian. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung saka tayo maghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag kamahina na tayo, kapag ka nagkasakit na tayo, kapag ka mayroong nangyari sa atin, ayun, lagi nang magdua, lagi nang manalangin. Pero kapag masaganang buhay, magandang buhay, may salapi, may makain, may mga pagkain, o ano man dyan, ay nakakalimutan na magdua, manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang kalagayan natin, manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang ating mga anak ay huwag nating kalilimutan na isama natin sila sa ating panalangin. Isama natin ang ating mga anak sa ating panalangin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.